Kontrolado na ang mga tagas mula sa lumubog na MT Terra Nova, kaya posibleng matuloy bukas ang paghigop sa mga karga nitong langis. Gayunman, nakitaan ng problema ang kalidad ng tubig sa ilang bahagi ng dagat sa Limay, Bataan. Nakatutok doon live si June Veneracion. June? Atom, lumabas sa water quality test na hindi na raw ligtas pangisdaan at paliguan ang dagat sa ilang barangay dito sa Limay, Bataan kasunod ng paglubog ng MT Terra Nova. Kaya mahalaga raw talaga na mawala na yung banta ng milyong litro ng industrial fuel oil na dala ng lumubog na barko. Kapag wala naging problema, Atom, ay bukas ay pwede nang simulan ang siphoning o paghigop sa langis na dala ng MT Terra Nova. Diver 1, proceed ka na sa PB1. Copy. Gamit ang underwater camera at communication equipment, masusing minomonitor ang galaw ng mga diver sa pinaglubugan ng oil tanker na MT Terra Nova. Stop. Give me a long view. Give me a long view. Focus na camera. Stop. 24 oras ang operasyon. Maya't maya ang pagbibigay ng instruction mula sa salvage team. Diver 1, check mo yung SL. SL, dala mo na yung SL. Pinatibay pa ang pagselyo sa mga valve at tubo para walang maging problema kapag sinimulan na ang pag-siphon o paghigop sa 1.4 million liters ng industrial oil na karga ng MT Terra Nova. Kapag natapos na ang pagselyo at okay ang lagay ng panahon, bukas ay maaaring magsimula na ang siphoning operations. Kailangan ng dobleng pag-iingat para maiwasan ang disgrasya. It is naturally more sensitive kasi may i-open at palalabasin doon yung oil para i-siphon, 'di ba? May isasaksak, 'di ba? So gagalawin mo yung integrity ng barko. Sabi ng Coast Guard, mas mababa na sa 1 liter per hour ang oil leak. Kaya mas maiksi na ang namomonitor na oil sheen sa ground zero o pinaglubugan ng barko. Maging ang aerial inspection sa Metro Manila, Cavite, Bulacan at Pampanga, halos wala na raw nakitang oil sheens. The Coast Guard has remained on top of the situation for all operations offshore and onshore. The Coast Guard is closely collaborating with all arms of government and the local community, and especially the local government units. So we will have a concerted action to resolve this as rapidly as possible. Pero hindi naligtas pangisdaan at paliguan ng dagat sa ilang barangay sa Limay base sa water quality test ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. 5 to 30 milligrams per liter ang nakuhang langis at grasa sa water samples. Lampas sa 2 milligrams per liter na ligtas para paliguan at sa 3 milligrams per liter na ligtas para pangisdaan. Siguro the fact na it's above standard, may epekto yan definitely sa huli at sa tao. Limay has already done yung fishing ban. Yun naman kasi talaga yung first step na kinakailangan nating gawin. Pero kahit may fishing ban, may ilang napipilitang mangisda para meron man lang maiulam. Nagtsatsaga na lang kami pa kilo-kilo. Minsan mga 2 kilo, pwede na pambiling bigas. Pagka makahuli, dadalhin sa konsignasyon, halos hindi mabili. Hindi mabili yung isda. Kasi nga sa langis daw. Tumal, kahit maglako ka, matumal. Atom, naghahanda na raw ang provincial government ng Bataan ng ayuda at food packs para sa mga apektadong pamilya. Tinatayang 14,000 na mga mangisda ang maapektuhan ng problemang dala ng lumubog na oil tanker. Atom. Maraming salamat, June Veneracion.